Isang mapagpalang araw sa inyo lahat. Ako si Ginoong Alan A. Ortiz, guro ng Elizabeth Seton School, miyembro ng Royal Institute of Singapore at author ng Aviva Publishing House Incorporated. Para sa mga bago lang sa akin channel, huwag mong kalimutan pindutin ang subscribe button at notification bell upang magkaroon kayo ng kabatiran sa mga bago kong upload sa aking channel. Ngayong araw na ito, tatalakayin natin ang kaligirang pangkasaysayan ng katutubong patula at tuluyan na isang aralin sa grade 7 at grade 8 sa Filipino. Ang kaligirang pangkasaysayan ng panitikan sa panahon ng katutubo ay naglalaman ng mayamang kasaysayan at kultura bago pa man dumating ang mga mananakop sa Pilipinas. Narito ang ilang mahalagang punto tungkol dito. Batay sa pamumuhay ng mga katutubo, ang mga katutubo ay may sariling sistema ng pamahalaan at paniniwala. Ang kanilang pamumuhay ay nakabatay sa agrikultura, pangingisda at pangangaso. Ang kanilang mga kwento at alamat ay sumasalamin sa kanilang pang-araw-araw na buhay at pakikibaka sa kalikasan. Ang panitikan ng mga katutubo ay makikita sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, kagaya ng sa mga ritual at mga sayaw na kanilang ginagawa. May iba't iba silang ritual. Meron rin silang ritual sa kasal, sa pakikidigma, panliligaw, maging sa pagtatanim, maging sa kamatayan. Kagaya na sinabi kanina na ang mga katutubo ay may kanya-kanyang uri ng pamumuhay mula sa pangisda, pagtatanim at sa pangaso. Maging sa paraan ng kanilang pag-aani ng kanilang mga inani sa kanila sa bukid, ay meron din silang sari-sariling pamamaraan ng mga ritual. Ang mga nyong patula at tuluyan tulad ng alamat, kwentong bayan, salawikain at bulong ay naglalaman ng mga aral at karunungan na mahalaga sa pamumuhay ng mga katutubo. Ang mga ito ay ginagamit upang magturo ng mga tamang asal, magbigay ng payo at magpaliwanag ng mga natural na penomena. Dahil wala pang sistema ng pagsusulat, ang panitikan sa panahon ng katutubo ay karaniwang pasalita. Ang bugtong, salawikain, kasabihan, awiting bayan, maging ang mga kwento, alamat at epiko ay pinasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod sa pamamagitan ng pasaling bibig. Kagaya ng epiko, ang epiko tulad ng Biyag ni Lamang at Hinilawod ay nagpapakita ng kabayanihan at mga pakikipagsapalaran ng mga sinaunang bayani. Ang mga ito ay naglalaman ng mga elemento ng mitolohiya at relihiyon ng mga katutubo. Ang mga epiko ng mga sinaunang panahon ay inaawit ng mga babaylan at tumatagal to ng ilang araw. Kaya nung ito ay nalimbag, isinulat pa rin ito ng patula dahil ito ay inaawit. Nagkaroon ng pagbabago sa panitikan nang dumating ang mga mananakop. Sa pagdating ng mga mananakop, nagkaroon ng pagbabago sa anyo na tema ng panitikan. Ang mga pasalitang tradisyon ay unti-unting naisulat at naitala na nagbigay daan sa mas malawak na pagkalat ng mga kwento at alamat ng mga katutubo. Ang mga misyonerong praile ang siyang nag-aral ng wika ng mga katutubo na nagbunga ng paglikha at paglimbag ng aklat pambalarila. Ang katutubong panitikan ay nadagdagan ng mga uri dala ng impluwensya ng mga Espanyol. Ang paksa ng mga uri ng panitikan sa panahong ito ay pananampalataya dahil pinagbawal ang ibang uri ng tema ng babasahin dahil sa sensura. Ang mga akda sa panahong ito ay nagtuturo ng kagandahang asal, kabutihan, pagmamahal sa pamilya at sa Diyos. Nadagdagan ng uri ng panitikan dahil sa impluwensya ng mga Kastila noong panahon na ito na may kinalaman sa pananampalataya at sa reliyong Katolisismo. Nandiyan na nailimbag ang doktrina Kristiyana, ang sinasabing unang Biblia ng panahon na yon, na batay sa aking pananaliksik, meron akong nakitang larawan ng doktrina Kristiyana na nasa alibata o baybayin.
para mabasa ng mga katutubo ang Biblia noong unang panahon at kalaunan unti-unting binago ng mga misyonerong praile ang paraan ng pagsulat noong inilimbag na doktrina Kristiyana na naging alpabetong Romano. At dahil dito, lahat ng mga uri ng babasahin, kagaya ng mga dasal, kagaya ng pasyon, at mga uri ng pahitikan ay may kinalaman sa pananampalataya. Nagbago ang tema ng panitikan sa panahon ng pagbabagong isip, propaganda, at paghimagsik noong panahon ng Kastila dahil sa diwa ng liberalismo. Bunga ito ng paghahangad ng mga Pilipino na makalaya sa napakalupit na pamamahala ng mga Espanyol. Mula sa diwang makarelihiyon ay naging makabayan ang tema ng mga akda. Ang panitikan sa panahon ng katutubo ay isang mahalagang bahagi ng ating kasaysayan na nagbigay ng malalim na pag-unawa sa kultura at pamumuhay ng ating mga ninuno. Kaya mahalagang mabasa ang mga sinaunang panitikan upang kilalanin at malaman ang kultura ng mga sinaunang Pilipino at na hanggang sa ngayon ay dapat nating pinapahalagahan, pinapalaganap at pinagyayaman. Muli, ito po si Ginoong Alang Ortiz, nagpapasalamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli.